Maraming nagulat, maraming nagtatanong, maraming nagtataka kung bakit biglang ebebenta na ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Maraming nagkagusto pero mas maraming nanghihinayang. Bakit nga ba ibebenta? Eto, si Lance Duterte ay binuking niya, isiniwalat niya ang totoong dahilan kung bakit ibebenta na ang bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. Kung nakakalungkot po yan, ay resulta po ito sa panggigipit ni Junior. Tapos yung sinasabi nila na trilyon-trilyon, bilyon-bilyon yung kinita ng Duterte dahil sa ganito, ganito ganyan. Kung ano yung pinagsasabi nyo. Si dating Pangulong Duterte, wala pong pangungurakot na naging bato sa kanya o naging issue nung naging Pangulo siya. Dahil naman, nakikita nyo naman, pandemic pa. Pero may mga project na nagawa at mayroon talagang nagawa bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito po, sa post po ni Lance Duterte, nakikita nyo po yan. Mayroon pong for sale na, nakadikit po sa labas, sa gate, ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, sa post po na yan, ay ang dami pong nagtatanong kung magkano ba ang benta, totoo ba, baka scam. Si Lance Duterte na po mismo ang nag-post niyan. At nagre-reply po siya sa mga comment dyan. Ang sabi po niya dyan sa post, baka po may gustong bumili ng bahay ni Lolo Diggs. Paki-inform na yan po na may nilagay po na cellphone number po dyan. Kahapon lang po. Kumalat po ang post na yan. Mayroon pong hindi makapaniwala pero na-confirm po natin dahil dito po sa post ni Lance Duterte. Dito po nalaman po natin kung ano yung dahilan talaga. Kasi dito, may nag-comment kasi dito, sabi ni Tan Ichi, bakit ibebenta? Pero nagre-reply po dyan si Lance Duterte. Sabi, kailangan po Marami pong nagko-comment dyan. Kenneth Charles, bakit biglaan sir? May nagre-reply po siya, kailangan po kailangan ng pera po. Mga ganun. O paulit-ulit lang po yung nire-reply kasi ang dami pong nagtatanong. Kailangan ng pera. Siyempre, gastos po yung pagpunta nila sa ICC, pabalik-balik, at sa abogado, at siyempre, dito naman kay VP Sara Duterte, di ba? Yung gastos nila, marami pong nalungkot po dyan. Marami pong nagalit palalo kay Junior. Dahil dito, alam nyo sa totoo lang, itong bahay ni dating Pangulong Duterte ay pinupuntahan na po ng mga tao to palagi. Makita lang po yung bahay, parang alaala ba. Kahit saang lugar, talagang dinadayo na po ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Ano po yan pagsubok sa pamilya nila, pero alam po natin, kaya nila yan. Tsaka dito sa nangyaring ganitong mangyayari dyan. Ito opinion ko lang kung bakit ibebenta din yan. Maliban sa kailangan nila ng pera, oo, kailangan talaga nila. Kasi kaya ibinebenta po niyan. Isa pong dahilan yan para hindi pag-initan din yan. Di ba? Di ba nakaraan na naalala nyo na planong pasukin daw, tapos baka daw tataniman ng kung ano ng ebidensya. May maganda ding impact ito na iba na po yung magiging may-ari at sana yung ibang may-ari o yung makabili sa bahay na to ay huwag niya baguhin yung kumbaga hindi niya sisirain yung forma ng bahay at gawin niyang open to the public. Pwedeng makapunta kahit sino, kahit hindi na si Tatay Digong yung may-ari. Sana ganun. Sana ganun yung mangyari. Sana ganun. Sana ganun po ang mindset po ng makabili niyan. Pero depende na rin po kung ano po yung desisyon kasi sila na po yung may-ari. Iba na po yung nakapangalan dyan. Kaya hindi na po basta-basta pasukin ni Tory yan. Pag iba na po ang may-ari niyan. Diba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.